Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan natin itong naging interview. Well, actually, is it an interview or it's a podcast? It's basically a podcast done by Kato Nying. And he asked this one unexpected question. I'd say a very unexpected question. Pero come to think of it, do you really think this is not a scripted type of podcast? Definitely, tayo naman mga content creators, especially those who are doing podcasts, those who are doing interviews, it's very impossible na ito ay randomly asked lang. I think this is something that they included to be asked. Pero bakit kaya? No? Okay guys, dito sa interview na to, / podcast, whatever you wanna call it, natanong si Bongbong Marcos kung siya ba ay interesado pang makipagbati sa mga Duterte. Surprisingly, hindi ako nagulat sa kanyang naging sagot. Okay? Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. But for now, let's play the video. Makipagkasundo pa sa mga Duterte. Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Alam mo, oh Lord. Okay. Bakit ko, I mean, kung magpa-flashback tayo guys, i-recall lang natin mga bagay-bagay that we can remember on the top of our heads. Okay? From latest to pinakadulo. Latest, PRRD. Imagine nyo, no? During the Senate hearing ni Senator Amy Marcos, inako lahat ni SOJ Remulla that he's the one, no? He's the one daw. Pero, here's the funny thing. Bilang ikaw ay Secretary ng Justice, bilang ikaw ay isang cabinet member, ikaw din may tinatawag tayong alter ego ng presidente. So basically, kung anong decision mo, decision din ng presidente. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magdesisyon on your own. Magdedesisyon siya, lalo sa mga bagay na ganyan. Hindi niya alam. So that's very impossible. That's already a betrayal. 'Di ba? Sobrang doon pa lang sa pagpapadala kay PRRD sa dahig Hinding-hindi ka na mapapatawad ng mga Duterte. Number 2, impeachment. Anong sabi ni Toby Chanco, ni Congressman Toby? Okay, nandun na tayo. Hindi mo sinusuportahan ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pero hindi ba nangunguna ang pinsan mo at ang anak mo diyan sa impeachment na yan? Wala kang nagawa? Samantalang nung si PRRD, walang nagawa ang Congress para mag-file ng impeachment laban kay Leni Robredo. Diba? Ang sabi ni PRRD noon, he will not allow Congress to impeach Leni Robredo. Kasi nire-respeto ni PRRD ang mga bumoto kay Leni Robredo.
Is it safe to say na ikaw, wala kang capacity to do that? Hindi mo mapigilan ang sarili mong anak at ang iyong pinsan sa paggawa niyan. And not only that, no? Yung mga expose ni Congressman Toby Tanco, yun yung totally nagbigay sa atin ng matinding ebidensya na malaki ang kinalaman ni Tambaluslos dyan sa impeachment na yan. 'Di ba? And yet wala kang sinasabi. Wala kang boses. Imagine mo yung pinsan mo kayang hawakan sa leeg yung mga tao dyan sa loob ng House of Representatives. Pero ikaw mismo, wala kang kakayanan hawakan sa leeg yung pinsan mo. So what makes you think that the Dutertes will be interested to reconcile with you? Sabi ko nga sa isang post ko, ako personally, one time lang akong traido rin ng kaibigan. Hindi na yan makakasunod. Hindi na yan mauulit. Tapos sasabihin mo, kailangan mo ng kaibigan. Ng isang kaibigan. Vice President Sara Duterte was very, very loyal to you. Everybody saw that during the 2022 campaign season. When everybody wants her to she was being invited, no? Ano kaya nangyari kung siya yung naging presidente at si Isko Moreno ang naging vice niya? Sa tingin mo, ito yung mangyayari sa Pilipinas? We don't know, but definitely not. No? Pwedeng iba mangyari pero hindi ganitong sitwasyon. Tinatandem si Leni Robredo at saka si VP Sara. Anong paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara? Bongbong Marcos is my president. In response to that loyalty, anong ginawa mo? Betrayal. So kung babalik tayo doon, sa tingin mo, gugustuhin pa ng mga Duterte na makipag-reconcile sa gaya mo? Ano pa isang ginawa mo? Ginawa mong caretaker yung mga sekretary mo, mga cabinet members mo. Knowing that si VP Sara, siya ang vice president mo. Siya yung second in command pag wala ka. Pero binaliwala mo siya. With VP Sara naman, mas okay yun sa kanya. Bakit? At least nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya para sa Office of the Vice President. Diba? Oh. Meron pa tayong isang post na nakita dito galing kay Kifi Chua. Chua. Anong sabi niya rito? She was proposing something, no? Palakihin natin guys para makita niyo rin. Oh. She was proposing something here. Sabi niya rito, I am one of the very, very few Duterte supporters very willing to reconcile with BBM. I know I am in the minority. Baka kasi desperate ako. Wala naman akong karapatan kasi di naman ako Duterte to decide if they're willing to reconcile with them. I just worry about PRRD a lot. Sabi niya rin dito, but kunwari lang may power ako to reconcile with him, I will ask him this. Ngayon, ang tanong natin, even before natin basahin to, do you really think this is doable for Bongbong Marcos? If he is very sincere with what he is saying, this is very doable. Diba? Ano sabi sa number 1? Bring home PRRD ASAP within the next week. PRRD is isolated and languishing in jail. Bring him home. Number 2, trash impeachment complaint against Sara. Number 3, ito na yung magaganda eh. Assisting in filing a case against Martin Romualdez, Zaldico, and those who butchered the GAA budget and the PhilHealth budget, remove Martin ASAP. Assist ordinary Filipinos in filing complaints against congressmen who abuse their powers, legislative overreach. Ipakulong si Torre and others involved in the PRRD's kidnapping and release ASAP si Grijaldo. Which reminds me, no, base nga sa naging ginawa ni Senator Amy Marcos, sabi nga ni Bongbong Marcos doon, he doesn't agree. Yung 5 lang naman, if willing and able si BBM within the next week, as a Filipino hungry for peace and stability and someone who worries about PRRD's health in The Hague,
kahit mag-blood compact pa kami, sabi ni Kifi Chu. Okay, kahit follow nyo na yung iba, BBM, kahit to follow na yung iba, pauwiin muna si PRD next flight out. To follow na yung ibang kaso. Diba? Do you think Bongbong Marcos will do that? Definitely, I don't think so. He's not gonna do that. Dapat nga sinabi niya eh, I'm willing to reconcile with the Duterte at all cost. Maybe. Siyempre, sasabihin niya, he's willing to reconcile with the Dutertes within his terms. Siyempre, hindi naman papayag dyan sila VP Sara, no? Grabe yung nakita natin for the last, more than 12 months, 1 year. Yung pahirap nila sa mga Duterte, pagsira nila sa Davao City, no? Pagsikil nila sa mga kritiko nila. 'Di ba? Yung magpapatawag sila ng hearing sa Tricom, tapos hindi pala mapatunayan na kami ay pogo or narco funded content creators. Alam mo, minsan nakakatawa, no? The more na sana nabubuhay ang batas dito sa atin sa Pilipinas, ang nangyayari, nababaluktot ang mga batas just to serve the few. 'Di ba? Ngayon, kung babalikan natin itong kagustuhan ni Bongbong Marcos na siya ay open sa reconciliation with the Dutertes. Para sa akin, this is one of the desperate moves. Parang ganito yun. Ito senaryo lang analogy lang to. Parang nangyari tuloy after kang bugbugin ni Bongbong Marcos, magsasorry lang siya, okay na kayo. Pag tinanong, bakit mo binugbog yan? Wala lang, trip ko lang. Yung ganun. Yung damage na nagawa ni Bongbong Marcos sa mga Duterte, I really don't think a simple sorry will fix that. Diba? A simple sorry will never fix that. Nakakatawa nga Ito lang yung nakakatawang part. No? Imagine niyo balik tayo dito. Imagine niyo na lang, guys. After all what had happened, after all the chaos, hindi lang Duterte, pero Davao City, damay ang Davao City. Do you really think the Dutertes will be okay with that? Kung babalikan nga natin ang sinabi ni Senator Amy Marcos, hindi magkaibigan si Bongbong at si Sara Duterte. Ang kaibigan niya talaga ay si Amy Marcos. Pero because of her trust kay Senator Amy Marcos, kaya pumayag siyang maging vice presidente nito ni Bongbong Marcos. Hindi na nga kayo magkaibigan tapos ginanya mo pa yung mga Duterte. Ngayon ang ginagawa ni Senator Amy Marcos binawalis ang gulo at gusot at kalat ng administrasyon mo. Nakakatawa. Ang binoto natin si Bongbong Marcos. Ang naghari si Tambaloslos. Kaya tama lang talaga na nagsasalita na ngayon si Congressman Toby Tiangco. And hindi na rin ako nagugulat, guys. I've been seeing a lot of comments sa mga kapwa niya kongresista na dinedebunk itong si Toby Tiangco. Ang problema lang kasi,
Toby Tiangco is backed up by the entire nation now. So whoever's say something against doon sa kanyang sinabi will be marked as an enemy. 'Di ba? Sabi nga ni Toby Tiangco, if you remember, he will protect Bongbong Marcos. Sabi ko, buti pa tong taon to, pinoprotektahan si Bongbong Marcos, hindi nga kayo magkadugo. Samantalang ito sa Tambaloslos, ano ba ginagawa nito? Mismo rin yung anak, ano ba ginagawa? Imbis protektahan din yung tatay niya. 'Di ba? Buti pa si Toby Tiangco. Mas may malasakit kay Bongbong Marcos eh. Pero yung mga kamag-anakan nito ni Bongbong Marcos, ano malasakit meron kayo sa kanya? Anyway guys, kung kayo tatanungin ko, do you really think that the Dutertes are also open sa reconciliation na yan? 'Di ba?